Breaking news! Pilipinas at China nag-uusap ulit. Posibleng magkasama sa oil at gas exploration. Habang binubuli tayo sa West Philippine Sea, anong meron? 16 na bansa, isang pandaigdigang depensa na partnership, at kasama ang Pilipinas. Game changer? Baka nga. At ang Germany? Gustong bilhin ang Australia's Ghost Bat drone. Ang robot fighter jet na maaaring kailangan din ng Pilipinas. Bakit? Pero, eto talaga ang tanong. Diplomacy ba ang ginagawa ng Pilipinas? O pumapasok lang tayo sa isang patibong? Isipin nyo ito. Habang nakikipagnegosasyon tayo sa China tungkol sa langis sa ating sariling dagat, pumipirma tayo sa isang 16-nation defense deal na direktang naglalayong hadlangan ang China. At medyo may pagka-ironic, di ba? Iyan ang Pilipinas ngayon. Sumasayaw sa dalawang musikang magkasamang tumutugtog. At ang tanong na dapat nating sagutin, sino ang talagang nananalo rito? Noong March 27 at 28, nagpunta ang ating mga opisyal sa Guangzhou, China. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nag-usap sila ng practical measures at initial exchanges on potential oil and gas cooperation sa South China Sea. Sounds harmless, di ba? Hindi. Kasi ang tinutukoy nilang South China Sea, iyan ang West Philippine Sea natin. Iyan ang dagat na sinigurado ng 2016 Arbitral Award na bahagi ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Pag-isipan niyo ito, ang joint exploration ay nangangahulugang both parties have a stake. Kung papayag tayo na mag-explore tayo nang magkasama sa isang lugar na atin naman, ano ang sinasabi natin? May karapatan din sila. Yan ang malinaw na mensahe. Si Presidente Marcos mismo, sa isang Bloomberg interview, sinabi niya na ang oil crisis na dulot ng giyera ng US at Israel laban sa Iran ay maaaring maging impetus para ituloy ang joint gas exploration kasama ang China. So would you consider developing gas resources with China in the disputed regions, areas in the South China Sea? Is that something you That's might something consider? that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. That maybe this will provides impetus for both sides to come to an agreement. At oo, may puntong ekonomiko doon. Pero ang ekonomiko at ang strategy, hindi laging magkatugma. Dahil heto ang klasikong playbook ng China. Gumawa ng economic dependency, tapos gamitin niyon bilang leverage. Sri Lanka, ang Hambantota Port. Nagsimula sa utang, nagtapos sa pagkawala ng kontrol sa sariling lupa. Hindi tayo uutang ng buhay sa China. Pero kung payagan nating magtapos ang oil exploration deal na ito nang walang malinaw na legal framework na nakaangkla sa UNCLOS at sa Arbitral Award, maaari tayong mapunta sa mas masahol na sitwasyon. Wala raw balak gumamit ng puwersang militar ang China laban sa Pilipinas. Kaugnay sa standoff ng dalawang bansa sa panatag o Scarborough Shoal. Pagtiyak naman ng Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang negosasyon sa pamahalaan ng China. They promised to leave. We left. They stayed. That's how we lost Scarborough. Balikan natin. Noong 2012, nangyari ang Scarborough Shoal standoff, isang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagkaroon ng usapan. May mutual withdrawal agreement. Parehong aalis ang mga barko. Guess what happened? Umalis ang Pilipinas. Ang China? Hindi. Hanggang ngayon, hawak pa rin nila ang Scarborough Shoal. Isang pangako, isang kasunduan, hindi tinupad. Sa ganyang klasing bansa ba, ipagkakatiwala ng ating mga leaders ang kinabukasan ng Pilipinas? Nagre-reset ba tayo ng relasyon o nagre-reset tayo ng ating mga prinsipyo? Pero habang nangyayari ang lahat ng iyan sa diplomatic front, may ibang kwento sa likod ng eksena. Ang Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience.
ay lumago na sa 16 na miyembro, kasama na ngayon ang Thailand at United Kingdom. At heto ang pinakamahalaga. Isinasaalang-alang ng grupo na mag-set up ng isang ammunition production facility dito sa Pilipinas. Ito ay malaking bagay. Bakit? Dahil ang problema ng Pilipinas at ng maraming bansa sa Indo-Pacific ay hindi lang ang kawalan ng armas, kundi ang kawalan ng kakayahang gumawa ng armas. Kung magsisimula tayong mag-produce ng ammunition dito sa ating sariling lupain, dalawang bagay ang mangyayari. Una, supply chain security. Sa panahon ng krisis o giyera, hindi tayo mauubusan dahil naghihintay tayo sa delivery mula sa ibang bansa. Pangalawa, at ito ang mas malaking picture, naglalagay tayo ng ating sarili bilang isang strategic asset sa rehiyon. Hindi lang tayo ang binibigyan ng sandata, tayo na ang gumagawa. Ang Indo-Pacific Industrial Resilience ay hindi simpleng arms deal. Ito ay isang industrial partnership, isang pagtatayo ng regional defense ecosystem na nagbabago ng power dynamics sa Indo-Pacific. At ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-futuristic na bahagi ng kwentong ito. Sa Queensland, Australia, personal na tinanaw ng German Defense Minister Boris Pistorius ang Ghost Bat, ang Australia's homegrown combat drone. Pero ang tanong mo siguro ay, ano ang kinalaman nito sa atin? Lahat. Ang Ghost Bat ay hindi yung cheap kamikaze drone na nagpapasabog ng sarili sa target. Ito ay isang robot fighter jet, isang autonomous combat aircraft na nagtatrabaho kasabay ng isang crewed fighter. Isipin mo, isang piloto, 5 Ghost Bats sa paligid niya. Bawat isa ay nag-a-autonomous ang patrol, target acquisition at interception. Sinabi ni Malcolm Davis ng Australian Strategic Policy Institute, "This is a new type of approach to air power." Hindi lang mas malaking air force, mas matalino, mas matipid, mas mapanganib. At para sa Pilipinas, ito ay ang solusyon sa ating pinakamahirap na problema. Maliit na populasyon, malaking territory, limitadong budget. Ang ating coastline, lalo na ang West Philippine Sea, ay imposibleng bantayan ng isang traditional na military na may limitadong fighter jets at barko. Pero kung may Ghost Bat type drones tayo, isipin nyo ito. Imbes na bumili ka agad ng maraming bagong fighter jets, pwede mong palakasin ang existing fleet mo gamit ang mas murang AI-powered drones. At dito, nagiging genius ang concept. Ang FA-50 natin, yes, capable siya, pero limited ang numbers natin. Pero kung bawat FA-50 ay sasamahan ng 2, 3, o kahit 5 Ghost Bat drones, biglang nagiging ibang klase ang laban. From one aircraft, nagiging isang mini squadron. Hindi lang yan backup, force multiplier siya. Hindi pa tayo direktang nag-uusap ng pagbili ng Ghost Bat. Pero sa loob ng Indo-Pacific Industrial Resilience at sa lumalaking interes ng Australia sa Regional Defense Cooperation, ang posibilidad ay naroroon. At dapat itong nasa radar ng ating Defense Department dahil ang mundo ay nagbabago, ang giyera ay nagbabago, at ang bansa na hindi nakakaayon sa pagbabagong ito, naiiwanan. Ang Pilipinas ay nasa crossroads, naghahanap ng economic partnership sa isang bansa na patuloy na nagbabanta sa ating soberanya. Hindi ito simple. Hindi ito puti o itim. Pero dapat malinaw ang ating prinsipyo. Ang diplomasya ay dapat may limitasyon. At ang limitasyong iyon ay ang ating sariling dagat, ang ating sariling batas, ang ating sariling dignidad bilang isang bansa. So, pwede ba tayong makipagtulungan sa China sa oil exploration nang hindi ibinibigay ang ating karapatan?
mag-iwan ng komento. At kung may opinion kayo, lalo na kung hindi kayo sumasang-ayon sa akin, gusto ko itong marinig.